Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung bakit nare-reject ang selfie photo sa pag-enroll ninyo ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module at kung ano-ano ang mga dahilan nito at kung ano-ano ang mga dapat gawin. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So diretso na po tayo dito sa selfie photo kasi ito po yung topic natin ngayon. So pag-usapan natin tong proof of account submitted for bank or e-wallets account not included in selfie photo. So ito po yung mga kadalasang dahilan kung bakit nare-reject yung pag-apply natin sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So kagaya ng example dito, may dalawang hawak ako, yung ID na ginamit ko at yung proof of account na ginamit ko. Hindi po pwede yung ID lang yung kasama ninyo sa pagpicture. Dapat kasama po yung proof of account na ginamit ninyo. So take note po, ID at yung proof of account yung kasama ninyo sa selfie photo. At kung ganito naman yung natanggap ninyo, proof of account and selfie photo is not the same with the uploaded proof of account. So dapat daw kung ano yung in-upload ninyo na proof of account, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. So maraming nagtatanong paano daw kung screenshot of online banking account yung ginamit nila sa proof of account, paano daw nila isasama sa selfie photo yon. So ganito lang po yan, may dalawang paraan kapag screenshot of online banking account yung ginamit ninyo. Una, pwede po kayo may hawak na cellphone na nandun kayo sa screenshot ng online banking account ninyo. And pangalawa, pwede nyo pong ipaprint yung screenshot ng online banking account ninyo at yung printed na copy, yun po yung hawakan ninyo kasama yung ID. At parehas lang din kung may hawak kayo ng cellphone na nandun kayo sa screenshot of online banking account, dapat sa kabilang kamay din may hawak kayo ng ID na ginamit ninyo. So tandaan nyo po kung ano yung ginamit ninyo na proof of account, dapat yun din po yung hawak ninyo sa pag-take ng selfie photo. For example, bank statement, ganyan, ATM, dapat yun din po, validated deposit slip, dapat yun po yung hawak ninyo sa pag-take ng selfie photo kasama yung ID. And next, ito yung pangalawa, yung ID or documents, proof of account, the selfie photo is not the same with the uploaded selfie photo. So, dapat daw yung ID na ginamit ninyo, kung SSS UMID yun, dapat yung UMID din po yung hawak ninyo. Hindi po pwedeng UMID yung ID ninyo, tapos iba yung ID na ginamit ninyo sa pag-take ng selfie photo. Basta tandaan nyo po kung ano yung proof of account at ID na ginamit ninyo, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. O, yung nandito sa baba guys, katulad lang yan. Proof of account, ID documents not included in selfie photo. So dapat po dalawa talaga yung hawak ninyo, yung ID at yung proof of account na ginamit ninyo. At next, punta tayo dito sa pangatlo. Ito yung pinakamahirap talaga guys. Yung identification card and documents and selfie photo is not clear or readable. So dito marami talagang nare-reject dahil dyan. Hindi talaga nababasa yung proof of account or IDs na hawak ninyo kapag zoom. So make sure po kapag nagpicture kayo, i-zoom in nyo po kung nababasa lahat ng mga details doon sa IDs and documents na hawak ninyo, okay po yon. Pero pag hindi talaga nababasa or hindi masyadong klaro, huwag nyo pong i-upload yon kasi mare-reject lang yung application ninyo. So advice ko po sa inyo, once IDs or ATM yung hawak ninyo sa pag-take ng selfie photo, huwag nyo pong lagyan ng flash. Kasi minsan pag may flash yung picture, nagre-reflect po yan sa IDs and ATM niyo. So hindi po talaga mababasa yung hawak ninyo na IDs and proof of account. So mas maganda gumamit kayo ng flash kung validated deposit slip yung proof of account ang ginamit ninyo at NBI clearance or police clearance yung hawak ninyo na ID. Kasi hindi po yun magre-reflect doon sa hawak ninyo. Pero pag ATM card at yung ID yung hawak ninyo, magre-reflect talaga yan. Kapag i-zoom in ninyo, hindi talaga mababasa yung mga details na nandoon. And advice ko sa inyo, huwag nyo pong gamitin yung front cam ninyo kapag nag-take kayo ng selfie. Kasi hindi masyadong malinaw yung front cam. Mas malinaw talaga yung back camera ng inyong cellphone.
And mas maganda talaga pag back cam kasi pag sa likod yung ginamit ninyo, hindi po magiging baliktad yung mga picture. So kagaya nito kapag front cam yung ginamit natin, ganito po yung magiging resulta. So baliktad po yung mga details doon, parang nasa salamin po kayo. So kapag zoom in ninyo or yung nag-check sa SSS, kapag zoom in nila, hindi po talaga mababasa yung details doon kasi baliktad po lahat. Isa din po yan sa mga dahilan kung bakit maraming nare-reject kasi front cam yung ginamit nila at baliktad lahat ng mga details sa proof of account at IDs na hawak nila. Mas maganda po talaga magpa-picture na lang kayo sa mga kasama ninyo dyan para magamit yung back camera ng inyong cellphone. And once nag-picture kayo guys, dapat i-focus nyo yung IDs and documents na hawak ninyo. Kasi minsan yung iba nakafocus lang sa mukha. Yung IDs and documents na hawak nila hindi po masyadong nababasa. Mas mabuti pang nakapokus yung IDs and documents niyo kagaya ng nasa picture na sa unahan talaga yung IDs and documents, and yung mukha nila basta klaro lang po makikita yung buong mukha, walang problema yan. At lalong-lalo na sa mga gumagamit ng validated deposit slip. Make sure po nakapokus talaga yung camera doon sa IDs at validated deposit slip na ginamit ninyo. Kasi minsan, hindi po talaga makikita yung mga details doon sa validated deposit slip kasi sobrang liit po. So, bahala na yung mukha ninyo nasa likod. Basta makikita lang yung buong mukha talaga. Walang problema yan. Basta hindi lang po natatakpan yung mukha at kapag zoom in ninyo yung validated deposit slip, mababasa yung proof of account, name ninyo at yung pangalan ng bangko doon. Makikita talaga yung tatlo. At punta tayo dito sa panghuli, yung not properly dressed and selfie or photo. So make sure po sa mga lalaki dyan, hindi kayo nakahubad. Yung nakadamit kayo, kahit normal na damit lang, basta hindi lang nakahubad. Basta naka-proper attire lang po kayo. At isa din sa mga dahilan kung bakit nare-reject yung selfie photo natin kasi nadadamay po dito sa proof of account. Make sure po dito sa proof of account na gagamitin ninyo, kagaya niyan ATM card, bank certificate, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online banking, validated deposit slip. Make sure po kahit saan dyan yung gamitin ninyo, basta makikita lang po lahat talaga yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So make sure po yung tatlo yung makikita sa proof of account na gagamitin ninyo. And make sure din po yung mga IDs and documents na gagamitin ninyo nandito po sa listahan ni SSS. Kasi kapag wala po dito, automatic pong marireject yan. So ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. Pero pag wala kayo kahit isa sa mga yan, ang pinakamadaling kunin dyan is yung police clearance or NBI clearance. Yun po yung dalawang pinakamadaling kunin. So pag-usapan natin dito sa selfie photo. So make sure hawak nyo yung proof of account na ginamit ninyo at yung valid ID na ginamit ninyo. Kagaya po ng nandito sa picture. Tapos yung upload ninyo na picture must be colored at nababasa. O napag-usapan na natin yan kanina at naturo ko na rin sa inyo kung ano yung dapat gawin. So dito sa letter C, dapat nakikita yung buong mukha ninyo at yung mata ninyo. Yung hindi po natatakpan, kagaya ng sabi ko kanina, i-focus niyo yung IDs and documents pero dapat makikita yung buong mukha ninyo at hindi natatakpan yung mata ninyo. At kung may mga bandanas kayo sa ulo, ganyan, kung may mga eyeglasses kayo, tanggalin nyo po muna mga face mask. Bawal pong mag-face mask at mga may eyeglasses. So tanggalin nyo po muna lahat. At itong letter D, ensure that you are proper attire. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat naka-proper attire kayo. And ito, pag-usapan natin tong file format at maximum size na 3 MB. So dapat daw yung file format ng picture ninyo naka JPG or PDF. Yun lang po yung tinatanggap ni SSS. At yung maximum size na 3 MB. So dapat hindi po lalagpas ng 3 MB, pwede pong bababa pero hindi dapat lalagpas. So para makuha po yan, pwede nyo pong i-send sa messenger ng kakilala ninyo pagkatapos i-download nyo ulit. Sa ganung paraan makukuha nyo po yung required nila na file format at yung
maximum size nila na less than 3 MB. So makukuha nyo po yung dalawa kung nahihirapan kayo at hindi kayo makasubmit dahil hindi nyo nakuha yung file format at maximum size. So ulitin ko po, pwede nyo pong i-send sa messenger ng mga kakilala ninyo tapos i-download nyo ulit. May iba din na nagsasuggest sa akin, pwede daw i-screenshot yun tapos i-crop nyo na lang ulit. Sa ganung paraan, bababa yung size ng picture tapos makukuha nyo yung file format na JPG or PDF. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!